Isa na naman pong Pinoy sa Israel ang sugatan. Sa gitna pa rin po ng missile attack ng Iran, nagtamo siya ng injury sa paa. At kasalukuyan pong nagpapagaling sa ospital. Nagbigay po ng emergency assistance ang ating embahada roon. Sa Lebanon po naman ay patuloy ang pambobomba ng Israel sa mga kuta ng grupong Hezbollah. Sila po'y kaalyado ng Iran kaya pinupulbos din ng Israeli forces pero damay ang ilang sibilyan. Sa Iran naman, 4 na lungsod po ang pinuntirya ng airstrike ng Amerika at ng Israel. Nauna pong sinabi ni US President Donald Trump na bibigyan niya ng 2 araw ang Iran para buksan ang Strait of Hormuz o bombahin niya ang mga planta ng kuryente doon. Pero sa kanyang bagong post sa Truth Social, sinabi ni Trump na ipinagpaliban niya ang 5 araw. Ng 5 araw ang planong pag-atake. Nagkakaroon daw kasi ng magandang pag-uusap ang Iran at Amerika para wakasan na ang sigalot sa gitnang silangan. Samantala sa kaugnay na balita, lolobo na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo. Simula po yan ngayong araw. Aabot nga sa 17 pesos ang itataas kada litro ng diesel at 8 pesos naman po sa presyo ng gasolina. Posible namang umabot sa 121 pesos ang kada litro ng diesel sa Metro Manila habang nasa 94 pesos na ang presyo ng gasolina. Pinapayagan naman muna ng Department of Energy o DOE ang pansamantalang pagbebenta ng mga oil companies ng Euro 2 fuel. Mas marumi ito kumpara sa kasalukuyang ginagamit na Euro 4 pero makatutulong naman sa pagsisiguro ng supply sa langis sa bansa. Ang makakagamit lamang nito ay mga sasakyan na ginawa bago ang taong 2015 katulad ng mga jeep. Para rin lamang ito sa mga power plants at generators at mga sasakyang pandagat. Sa kaugnay pong balita, imbestigahan daw naman ng Philippine National Police at ng Energy Department kung mayroong nananamantala sa supply ng gasolina. Ito'y bunsod ng pagsasarado ng mga gasolinahan sa ilang bahagi po ng ating bansa. Sa datos nga po ng Energy Department, mahigit sa 400 gas stations po ang nagsarado na. Halos karamihan sa mga ito ay galing sa Metro Manila. Ibinigay na po ng PNP ang listahan sa DOE para imbestigahan kung may koneksyon sa posibleng hoarding ang pagsasarado ng naturang mga gasolinahan. Sa kaugnay na balita, mga kapatid, nangangalakal na ng basura ang ilang tsuper ng jeepney para lamang may pandagdag kita sa sobrang mahal po ng gasolina sa ngayon. Dahil nga desperado na, plano ng ilang transport group na muling maglunsad ng malawakang tigil pasada sa darating na Huwebes at Biyernes. Hindi lamang grupo ng mga jeep ang magsasama-sama dahil lalahok din ang grupo ng mga bus at TNVS driver. Wala pa namang tugon ng mga ahensya ng pamahalaan sa planong nationwide transport strike. Samantala po naman tuloy pa rin daw po ang pagtugis ng pamahalaan sa mga nakaw na yaman ng mga opisyal na sangkot sa flood control scandal. Kahit tuluyan na pong nabuwag ang operasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa simula pong sa pagsapit po ng Marso at 31. Ayon po kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Aboy Paraiso, makikipagtulungan sila sa ibang mga ahensya para nga mabawi ang ilang pang mga sinasabing nakaw na yaman. Nag-develop din daw sila ng dashboard at AI investigation tool para makita kung anong assets ang nababawi ng Technical Working Group. The Ombudsman and Office of the Solicitor General had conveyed that they are more than interested. They are willing. Tsaka they want sana magtuloy-tuloy yung trabaho namin sa Technical Working Group. TWG, for all intents and purposes, magtutuloy-tuloy naman yung trabaho namin despite the cessation of the work of the ICI. Yan po tinig ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Aboy Paraiso na siya po naman ding isa sa mga miyembro ng Technical Working Group. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.